Isang pinagpalang hapon pong muli mga kapatid sa Panginoon, sa hapong ito na kung saan ay kayo po ay patuloy na nakikibahagi sa gawain pong ito ng online live streaming sa School of Church Builder. Muli po ay isang kagalakan sa akin na sa pamamagitan ng ipinagkatiwala ng Panginoon na kaloob sa pangangaral ng kanyang salita ay ako po'y makapaglingkuran sa inyo. Kung kaya't akin din pong patuloy na ipinagpapasalamat ang pagbabahagi nila Pastor Wilbert at Pastora Jasmine Butial ng kanila pong platform sa pamamagitan po ng live streaming na ito. Gayon din po ay aking pinagpapasalamat at napatuloy at kinikilala ang grasya na kung saan po'y dumadaloy sa buhay namin mag-asawa sa pamamagitan po ng kanyang mga lingkod na itinalaga ng Diyos upang maging tagapagbantay ng aming kaluluwa. Sila Pastor Arnel at Pastora Merly Sol. Muli po ay ako'y bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw, pinagpalang hapon. At salamat sa Panginoon dahil tayo'y patuloy niyang binibigyan ng oportunidad na tuwing ganito pong oras ng hapon, tayo po'y magkasama-sama na lumapit sa Panginoon at tumanggap ng mga salita niya na kung saan ay kanyang idinisenyo upang ang atin pong mga kaluluwa ay kanyang mabantayan, upang ang atin pong mga kaluluwa ay patuloy po na ma-align sa kalooban ng Diyos. At akin pong kagalakan na makipaglingkuran sa buong tribo ng School of Church Builder sa ganitong opportunity that every day ay kami, mabahaginan po ang bawat isa sa atin ng spiritual na nourishment na kung saan ay ating magagamit upang talagang sa taong ito ng 2023, katulad ng ating sinasampalatayanan, katulad ng ating inaasahan, maranasan natin ang manifestation ng paghahari ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Sa hapon pong ito, hayaan niyo po na ako'y magsimula sa panibagong topic. Ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay patungkol po doon sa alam nating mga na talata na tungkol po sa good and faithful servant. Ano po? Ito po ang ating pag-uusapan at malamang po ay ito hindi natin matatapos ng isang upuan at ito'y magkakaroon ng part 2. So, hayaan niyo pong basahin ko sa unang Korinto 4:1. So then men ought to regard us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Maliwanag po na nabasa natin dito yung salitang stewards. At ito po ay ating pag-uusapan bilang bahagi po ng good and faithful servant or steward. Servant is same as steward. So pag-usapan po natin, ano po ba ang stewardship? So sabi po dun sa 1 Corinthians 4:1 na sulat po ni Apostol Pablo ay siya daw po ay servant of Christ. Siya ay servant of Christ, and because he is a servant, sabi po ni Pablo, he is a steward ng ano po sa partikular na talatang ito ang pinagkatiwala kay Apostol Pablo, mysteries of God. So, ang pagiging steward or katiwala po ay hindi lamang po limitado sa mga resources, sa mga finances, kundi ito po ay may kabahagi po dito. Ang isa po ditong pinagkatiwala kay Apostol Pablo na maliwanag ay ito po'y kanyang particular na sinabi ng steward po siya ng mga misteryo ng Diyos. Ayan. So meron po palang mga steward ng mysteries of God. Ano po? At ito po ay ang Diyos ang nagdedetermina, ang Diyos ang sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo ang pumipili kung ano ang ating ipagkakatiwala po sa atin rather. So, atin pong pag-usapan, what is stewardship? Sabi po dito ay stewardship is the careful and responsible management of something entrusted to one's care. So, ang ibig sabihin daw po ng stewardship, ito daw po ay careful and responsible. Kumbaga, ikaw ay responsable at ikaw ay maingat na pagmamanage po ng something. Okay? Mayroong pinagkatiwala sa iyo. Alright? Ibig sabihin, katiwala ka.
katiwala tayo. Hindi tayo yung may-ari. So sabi pa po, stewardship or managing has something to do and has a direct relationship with gifts, reward, faithfulness, fruitfulness, and multiplication. Ang salita daw pong katiwala o ang isa pang termino is managing, management, manager. Ito po'y may kaugnayan, direktang kaugnayan sa mga kaloob, sa pinag-uusapan nating reward dahil syempre po, tayo po bilang mga stewards or servants of God, tayo po ay mayroong, kumbaga, binigay ni Lord ang reward system. Alam ni Lord yung reward system. Sa Kanya yan nag-originate. At bilang mga katiwala, isang paraan para tayo i-inspire ni Lord is siya'y nagbibigay ng reward. Mayroon siyang ipinagkakaloob in return kapag tayo ay naging mabuting katiwala. Ito rin ay may kaugnayan sa pagiging faithful o katapatan na tinatawag. May kaugnayan din ang stewardship o pamamahala sa usapin ng fruitfulness and multiplication. At yan po ang ating pag-uusapan sa topic na ito ng good and faithful servant. So atin po munang himay-himayin. Atin pong unahin ang konsepto po ng stewards. Okay? Pag-usapan natin muna ang konsepto ng stewards o katiwala. Ang una pong kahulugan o ang unang implication sa sa konsepto po ng pagiging katiwala ay ibig sabihin ikaw ay nag-o-oversee ka ng pagmamay-ari ng iba. Yun. So taga-pagmasid ka, pag-manage ka ng pag-aari ng iba. So yun po ang ibig sabihin ng steward. Ikaw po ay nag-manage ng kung ano yung nabibilang o pagmamay-ari ng iba. Ibig sabihin, hindi sa atin. Pangalawa po, ikaw po ay mayroong authority to manage what has been entrusted. Yon. So ang mayroon tayo is not ownership, but the authority. Okay? Mayroon kang kapamahalaan, mayroon kang autoridad na mag-manage. Pero ulitin ko po, ng mga ipinagkatiwala. Hindi atin. So, mahalaga pong maunawaan natin ang konsepto ng steward. Dahil bilang steward, tayo po ay doon bibigyan ng Diyos ng reward. It is one thing to be a child of God, but it is another thing to be a steward of God. So, pangatlo po, sa konsepto po ng pagiging katiwala, tayo po ay responsable na magbigay ng account sa owner. Yon. So pag sinabi pong steward, darating po yung time, tayo po ay obligado at responsable tayo na magbigay ng pagsusulit o magkakaroon tayo ng pagsusulit o paglalahad sa may-ari na nagkatiwala sa atin. So ang mga konsepto pong ito ay kailangang maliwanag sa atin bilang makita natin ang ating mga sarili na lahat po tayo ay isang katiwala ng Diyos. Ano po? So puntahan po natin ang 1 Peter 4:10 para po sa panibagong konsepto na ating pag-aaralan. The concept of gift. Kanina po nabanggit ko, with regards to stewardship, it has something to do directly related po sa yun po, yung una nating tinalakay, stewardship. So, yun po ang ibig sabihin ng stewardship. Sa madalit sabi, ay siya po'y kabaliktaran ng ownership na kung saan ay naituro sa atin sa democratic form of government na tayo po'y mayroong pribilehiyo o karapatan na magkaroon ng pagmamay-ari sa ating pong konsepto ng pamahalaan na kinagisnan dito sa bansang Pilipinas. Na tayo po ay malalim sa atin yung kultura ng sense of ownership. Kaya nga ang mga titulo ng lupa sa atin nakapangalan. Maraming bagay sa atin nakapangalan. Sapagkat tayo po ay tinitingnan sa bansang ito bilang mayroon kang karapatan na magmay-ari.
Pero sa kaharian po ng Lord, as far as God is concerned, we are stewards. Yan po'y napakaliwanag sa Genesis chapter 1, na tayo itinalaga ng Diyos bilang tagapamahala. Ano po? At gayon din yung binasa natin kanina na talata in account kay Apostol Pablo ay yun po mga, yung ginamit niya yung word na steward ay in relation po doon sa mysteries of God. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang konsepto ng gift or regalo. Sabi po sa 1 Peter 4:10, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of manifold grace of God. Sabi po naman sa version ng NIV, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So, eto po, maliwanag po dito sa unang Pedro 4:Gs na tayo po, bawat isa sa atin, tayo po lahat ay may tinanggap na regalo. Hindi lamang po ang ating mga pastor, hindi lamang po yung mga lingkod ng Diyos na nakikita natin na visible sila sa platform. Hindi lamang sila ang gifted ni Lord, kundi bawat isa sa atin, mananampalataya man o hindi, ang Diyos po'y may ipinagkaloob na regalo sa atin. At maliwanag po dito sa konsepto ng gift, dun po sa parehas pong version ng NKJV at saka po ng NIV, sabi po dito, as good stewards. So lahat po tayo na pinagkalooban ng gift, we are stewards. So puntahan po natin ang konsepto ng regalo. Kanina, konsepto ng stewards o tagapamahala. Ngayon, pupuntahan natin naman konsepto ng regalo. Sabi po sa definition ng mundo, ang regalo po'y ganito. Ito'y binibigay sa iyo, gift is given to you for personal gain, pleasure, satisfaction, and enjoyment. In short, in the world's concept, gift is for self-serving purposes. Let me give an example for this. Halimbawa po, mayroong may birthday. Hindi ba't pagka may kaarawan ka, tayo na inimbita sa isang pagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo, binyag, o kung anumang okasyon, ay tayo po ay bilang naimbitahan, lalo na kung ikaw ay tipong ninang, ninong, o kung mga sponsor, hindi po ba tayo ang nagbibigay ng regalo? Bakit tayo nagbibigay ng regalo dun sa tao na nagse-celebrate? Tuwing nagbibigay po tayo ng regalo, it is always for the pleasure of the one we are giving to. Tama po? Pag tayo nagbibigay ng regalo, hindi natin iniisip kung tayo ay sasaya, kundi ang iniisip natin, mapasaya yung taong binibigyan. Dahil, at saka, pag naibigay mo na yung regalo, hindi na ikaw ang nakinabang. Ang makikinabang dun sa regalo is yung tao na binigyan mo ng regalo. Ang goal natin, ang aim natin bilang tagapagregalo is mapasaya yung tao na paghahandugan natin ng regalo. So that is the concept of gift sa world's concept. So, syempre tayo naman, kapag tayo naman ay bibigyan, naniniwala po ako na, di ba naalala ko, may mga pagkakataon na pag tayo reregaluhan, iba yung joy natin kapag yung binigay sa ating regalo is gusto natin. Halimbawa, niregaluhan ka ng t-shirt. Iba yung t-shirt na bet mo talaga or gusto mo talaga, kesa yung t-shirt na binigay sa iyo, kahit gaano yan kamahal, kung hindi mo naman trip, kung hindi mo naman bet, ay hindi ka ganon kasaya. So, every time na may occasion at may nagbibigay sa atin ng regalo, ay yung regalong binibigay nila is simply for our self-serving purpose or self-enjoyment. Kaya nga may mga pagkakataon po na nagre-request tayo ng regalo. Halimbawa po, sa amin po mag-asawa, every time that my husband would ask me, anong gusto mong gift? Kasi alam po ng asawa ko na ako yung tipo ng tao na pag ako'y niregaluhan mo, ay may chances na hindi ko magustuhan yung iregalo. And for me po,
mas productive kung tatanungin mo talaga yung tao kung ano yung gusto niyang regalo. Para po sigurado ka na sasaya yung tao. Because that is our concept of gift. We give gifts so that others would be happy. So that others ay sila po ay ang magbe-benefit nito. So ang regalo sa konsepto ng mundo is self-serving purposes. Pangalawa po na konsepto ng regalo, in God's kingdom, gift is given to you for others' gain, pleasure, satisfaction, and enjoyment. Ang regalo po sa kingdom concept ay hindi para sa iyo, kundi para sa iba. Yun po ang kaibahan. Sa world's concept, ang regalo binibigay sa iyo para ikaw ang masayahan. Sa kingdom, binibigyan tayo ni Lord ng regalo, hindi para sa atin, kundi para po sa kasiyahan o para sa kapakanan ng iba. Halimbawa po, ibinibigay ng Diyos ang regalo, halimbawa ng magandang boses, yung mga song leaders natin, yung mga instrumentalists natin. Ibinigay ni Lord yung mga gift of abilities, talents, and skills. Hindi intention ni Lord na ibinigay sa atin ito, yung kaloob ng mga talento at abilidad, para lamang po sa layunin na tayo'y masatisfied. No. The purpose of God by giving us these giftings and talents is for others. Ang layunin po noon ay para po mapakinabangan ng iba. Kaya po yan po ay maliwanag doon po sa ating binasa sa 1 Peter chapter 4 verse 10. Nasabi po doon, liliwanagin ko, ay as each one has received a gift, minister it to one another. So maliwanag po doon, kaya tayo binigyan ng mga giftings, ng mga abilities, is for us to serve others. It's for us to minister to others. Upang sila po ay magkaroon ng kapakinabangan doon sa kaloob na binigay ni Lord sa atin. So napakaliwanag po doon, magkalayo. Sa mundo, gusto natin regaluhan tayo dahil gusto natin maging masaya tayo. Pero sa Kingdom of God, binigyan niya tayo ng regalo, hindi lang para maging masaya tayo, kundi para ito ay ipaglingkuran sa iba. Upang ito ay ipag-minister natin sa iba. So sa mga may gift sa, let's say, yung mga arts, yung magagaling mag-drawing. Hindi po yan binigay ni Lord sa kanila para lang sila'y magkaroon ng self-elation na pag sila'y nakagawa ng obra maestra, sila'y masaya pag sila'y napupuri. Kundi, yan pong kaloob na yan ay binigay ni Lord para mapasaya yung iba, para mapakinabangan nung iba. Sa iba't iba pong kaloob na binigay ni Lord, halimbawa, yung mga generation ngayon, na new generation, sila po ay grabe yung gift ni Lord sa kanila when it comes about technology. Grabe yung advancement nila, grabe yung capability nila to adapt sa technology po ngayon. Iba yung genes nila na madali silang maka-adapt sa pag-evolve ng technology. So yun po binigay ni Lord sa kanila para tulungan yung henerasyon na mas nauna sa kanila to improve. So, to improve sa kanila pong mga ginagawa. Kaya po, lahat tayo binigyan ni Lord ng kaloob for the purpose of ministering and serving others. At mahalaga po na makita natin ang purpose na ito sa Kingdom of God kung bakit tayo ni Lord binigyan ng gift. So, tingnan natin, what are God's gifts to us that we must be good and faithful stewards. So, ako po to name some, ito po hindi lahat. Kumbaga, ito po ay inspired din ito ng listing na binanggit ni Pastor Wilbert dun sa kanyang teaching po, dun sa Baguio na nakalipas, na kung saan po ay ito yung mga ilang forma ng kaloob o gifts ni Lord sa bawat isa sa atin, na kung saan ay tayo'y tinitingnan ni Lord na maging good and faithful steward. Number 1 is time. Number 2 is strength or health. In life of Samson, we know that the Lord has given him strength. Siya ay may kakaibang lakas. Hindi lahat ng tao ay ipinanganak ng katulad ni Samson na malakas. Ano po? So,
yung time, lahat tayo, 24/7 ang binigay ni Lord sa atin na time. So, hindi tayo pwedeng magreklamo kay Lord na sasabihin natin na, Lord, kulang ang 24 hours, sobrang dami kong ginagawa, parang kulang ang 24 hours. No, 24 hours is enough para magawa natin kung ano lamang yung particular na gusto ni Lord gawin sa buong maghapon. It's just that we have wrong priorities in life na akala natin kulang ang oras. Halimbawa po, ang isa nating mismanagement sa time or tayo nagiging unfaithful sa time. I have nothing against sa mga sobrang sipag na tao. Grabe po, nakaka-amaze sila. Pero kapag tayo ay nagsasuffer na ang health natin dahil sa kapabayaan natin sa ating mga katawan, like for example, may mga tinatrabaho tayo na tila baga ay hindi na natin naipahinga ang ating katawan. Tila baga ay kumbaga, ang tulog mo na lang is 1 hour, 2 hours, 3 hours, okay lang yon kung minsan. Pero kung mas madalas na halos wala kang tulog, kaysa sa mayroon kang tamang pahinga, kapatid, mayroon lang si Lord ibinigay na time to work. Hindi niya gusto sa atin at hindi niya kalooban sa atin na ang oras natin lahat ay gamitin natin sa pagtatrabaho. Kaya nga sabi sa Ecclesiastes, there's a time for everything. For every activity under heaven. Can you imagine, in the times na nilikha ni Lord si Adam at si Eve, tayo kasi kuminsan, nirarush natin ang mga bagay-bagay na gusto ba nating pabilisin ang lahat ng bagay. Na to the point na para bang nababagalan tayo kay Lord na, Lord, bakit hindi pa to nangyayari? Parang antagal. But God makes all things beautiful in its time. Kahit ang bulaklak, yan ay may panahon para siya'y mag-bloom. Hindi natin pwedeng, kailangan ka na mag-bloom ngayon. Kailangan mo na ngayon sumibol. No. God sets the time. At yun po ang nakakalungkot na maraming tao na sobrang sipag, wala kang mapipinta sa sobrang kasipagan. They can't even not eat na hindi sila makakain ng maayos, nagkokos ng ulcer, because yun ay batas ng katawan na may inilagay si Lord na time para tayo kumain. Yung iba naman, pag kumain, grabe naman. Tipo, they spend 2 hours, 3 hours eating, and almost whole day eating. And whatever they are doing, they find time to eat na para bang, yung bibig hindi pwedeng mabakante ng pagkain. May mga taong ganyan, victim of the spirit of gluttony. Kumbaga, grabing mismanage natin yung time. Tapos, may mga pagkakataon na nagko-complain tayo na puyat, pagod na pagod. Kapatid, I want us to understand there is a time for everything at ang isa nating madalas ma-mismanage or ma-misuse is time. Ito yung isang gift ni Lord sa atin na kahit ako, aminado po ako, guilty ako na madalas ay ito'y aking nami-mismanage itong oras na ito. Yung iba naman, sobrang haba naman ang oras pagtulog. Yung iba talaga namang, hindi mo naman very religious na, hindi ba pa pwede na magkulang yung 8 oras. They are strict. Kailangan talaga at least 8 hours. Samantalang may mga pagkakataon, kapatid, talaga na exceptional day na talagang makukulangan yung tulog. Ang punto ko is, paano kung mas madalas yung time na kulang ang tulog mo at pahinga mo? And then, buboost mo ng maraming vitamins yung katawan mo only to keep your strength, only to keep your health, na kung saan ay si Lord may process siya. Sabi ko nga, dati ang tao, no need naman for vitamins. Actually, pinag-usapan namin yan one time ng asawa ko. Kasi yung anak namin, medyo nagkaroon kami ng time na mahirap siyang pakainin. So, pinag-uusapan natin, painumin kaya natin ng pampagana sa pagkain. Na-realize ko upon meditating on it, na ang tao likas na kumain. Wala naman talaga dati na pampagana sa pagkain. May inilagay si Lord na batas tungkol sa pagkain, and we just need to simply obey kung ano yung dapat kainin. So, wala naman dati yung pampagana. So, bakit siya kailangan ngayon ilagay? Bakit siya kailangan ngayon na ibigay? Hindi yun normal sa atin dahil normal tayo na may appetite. Dahil nung tayo ay likhain ni Lord, normal na tayo nagugutom. Normal na tayo'y kumakain. Normal na humanap tayo ng makakain para sa nourishment ng ating mga body. And yun nga,
marami is they cannot find time eating. To the point na because they value work, hindi na sila makakain and they end up having ulcer, they end up yung nangangayayat na, they end up na parang mga lantang gulay. Bakit? Sa sobrang busy. Kapatid, God wants us to organize our time, to use our time efficiently, effectively, to be a faithful and good steward of our time. And sabi nga po ni Dr. Miles Monroe, one way to steward our time is to make plans. Kaya po marami sa atin, or should I say, kasama ako talaga, hindi should I will say, kasama ako. Kaya natin na mismanage or misuse ang ating time is lack of plan. Wala talaga tayong plan, kaya naman, come what may, kaya naman kung anong sa tingin natin, yung good opportunity, we grab it right away but because we don't have plans. So yun po, time, strength, yung strength or health natin, madalas na mismanage natin ito sa pamamagitan ng pagkain. Madalas ay ginagawa nating alternative ang prayer only to gain strength or health. Or madalas, we use our resources to buy health. Like what? Dati walang food supplement. Pero bakit ngayon, sobrang usong-uso na or parang necessity na ang food supplement? Is it because maybe, sa akin pong opinion, is because nami-mismanage talaga natin yung health natin. Hindi tayo nakakakain ng tamang pagkain. And actually, naalala ko yung parating sinasabi nga ni Pastor Wilbert, pagka isang tao may sakit, dinala mo sa ospital, ang unang babaguhin ng doctor is yung diet niya. Siyempre, yung diet niya, yung pagkain, yun ang isa sa unang babaguhin ng doktor. Kasi i-align yun, depende sa kung ano yung kondisyon ng health natin. So, ganun tayo madalas. Madalas, nag-change tayo ng diet kapag ka may something na namali, kapag ka mayroon ng mataas ang cholesterol, mataas ang uric, mataas ang whatever, kung ano mang mataas yan, blood sugar, then, saka lang tayo magmiminor. Saka lang natin sasabihin, oops, bawas muna ako ng matamis. Oops, bawas muna ako ng cholesterol. Oops, hindi muna ako magmimit. Bakit? Kasi nga po, hindi talaga tayo nagiging mabuting katiwala ng ating mga kalusugan o ng ating mga strength. Dahil sa sobrang daming sarap ng pagkain out there. Sabi ko nga, when I meditated on this with regards to food, sabi ko, dati ang mga tao, kokonti ang obese. Bakit naman kokonti ang obese? Kasi dati naman talaga, hindi ganun kasasarap ang pagkain. Walang maraming sauce, walang maraming condiments, walang maraming mga naiimbento pa na pampalasa o pampasarap ng pagkain. Noong una, simple lang, naalala ko yung tatay ko, dahil ang naging kultura niya sa pagkain is like sinigang, ginanga, etong pinaksiw na isda, nilaga, yung mga ganun lang. Tapos, mga ginisa. So, walang katulad ngayon na, grabe, malilito ka sa dami ng condiments all around. Grabe, kumbaga, dati tayo, Filipino food lang. Makatikim ka man noon ng ibang cuisine is, kailangan mo pang lumuwas ng Maynila, kailangan mo pang pumunta sa abroad. Pero ngayon, name it, nasa mga bayan-bayan natin tayo. Nandyan ang milk tea, nandyan ang mga burger, ang mga fries. Naalala ko dati, nung bata pa ako, makakatikim lang kami ng spaghetti. Is kapag ka merong birthday, pag may occasional lang ang mga yung spaghetti, ang mga kaldereta, ang mga lechon. Occasional lang po yan, mga kapatid. Pero ngayon, tingnan naman natin, kahit everyday, anong gustuhin mong pagkain, what your stomach and your tongue is craving for, it's everywhere out there. You just need to book yung mga Grab food. Dito sa amin, wala pa yung Grab food. But you just need to chat somebody na ang daming nag-online selling ng mga pagkain, na mga homemade, di ba? Dati, makakatikim ka lang dati ng cake pag may birthday, may kasal, or Pasko. Ngayon, everyday may cake na. So,
ganun sobrang kaiba yung environment or yung culture noon kesa ngayon. Kaya naman ngayon, grabe na rin ang mga sakit kasi sabi nga ng mga doctor, ang number one source ng sakit ng tao is what? Is the food that we eat, is the food that we take. Kaya po, yan, isa yan sa pinagkatiwala ni Lord sa atin na dapat nating ma-manage ng maayos. Number 3 is talents or abilities or skills. Yan. So, may iba-iba tayong abilidad, may iba-iba tayong kakayahan. With regards to time and strength, equally binigay ni Lord sa atin yan. Walang ipinanganak sa atin na may mga sakit na. Alright? Walang pinanganak sa atin na ang binigay ni Lord 20 hours lang. Pero pagdating sa talents, abilities, and skills, dito tayo nagkakaroon ng iba-iba na binigay si Lord. Kaya ayaw ni Lord na maging manulad tayo ng abilidad o kakayahan ng iba. Gusto ni Lord sa atin, dinisenyo niya sa atin, madiskubre natin ang mga abilidad at kaloob na inilagay niya o idiniposito niya nung tayo ay ipanganak sapagkat lahat tayo binigyan niya nito. Ano pa po? Ideas. Sabi nga ni Pastor Wilbert, isa sa paraan pa ng Diyos para tayo ay ma-resource niya ang buhay natin is through ideas. Binigyan o pinagkalooban o niregaluhan tayo ni Lord ng mga ideas. Sabi ko nga when I'm talking about ideas, ang dami-dami nating ideas. Ang problema, hindi natin wino-work out yung ating mga ideas. Hindi natin pinaplano kung paano i-execute yung mga ideas. Pinananatili lamang nating mga ideas ito kung kaya naman hindi tayo ni Lord ma-resource through our God-given ideas. Another gift that God is giving us is relationships. So sabi nga ni Pastor Wilbert, pinapa-flow ni Lord sa atin at times ang kanyang resources through connection. So relationship has something to do with connections. May mga pagkakataon na through our relationship, or ito, ay tinitingnan ni Lord kung tayo magiging mabuting katiwala ng mga relasyon. At ang isang relasyon, pagdating po sa buhay may asawa is the relationship inside marriage. So, God is desiring us or God wants us to be faithful, to be good steward of relationships. Halimbawa ng relationships, marriage, or yung relationship natin sa ating mga anak, yung mga anak na pinagkatiwala sa atin na katulad namin ng mga magulang, ito po ay tayo ay gusto ni Lord na tayo maging faithful and good steward ng ating mga anak. God designs us na kaya tayo binigyan ni Lord ng anak is for us to raise them up as a godly offspring unto the Lord. Diba in the book of Malachi, nakita natin kaya ni Lord kinurse. Kaya si Lord kinurse niya ang Israel is because hindi, nag-fail sila to produce godly offspring. Kaya na-curse ang land nila is because hindi na nakaproduce, hindi na naka-impart ng pananampalataya, ng accurate faith ang mga Israelite. They failed to produce or reproduce a godly offspring unto the Lord. So relationships. Another is, ito po, yung businesses, property, money, resources. Ito po ay isa lamang form ng gift ni Lord sa atin. Alright? Ito'y tayo binibigyan, regalo ni Lord sa atin yung mga businesses. Yan po ay tayo binigyan niya ng abilidad. Actually, businesses, property, and money are products po ng paggamit natin nitong mga lahat ng ito. And lahat po ng yan is God wants us to be good and faithful stewards. Ano po? So yan po yung ilan lamang. So I have here 6. So, maaari pong marami pa kayong ma-identify na mga kaloob o regalo na binigay ni Lord sa bawat isa sa atin. Pwede pa po yung madagdagan along the way. So, ito po yung klaro. All of us has a gift. Sabi po ni Pastor John Bevere, ang gift daw po is like charisma. Pag daw po yan ay inugat, yung word na iyan into Greek, yan daw po ay ang ibig sabihin is charisma. Charisma from God, for the purpose of serving others. So ulit-ulit po ako, bakit? Hindi nga po kasi tayo sanay na ang regalo ay para sa iba. Kasi nga ang mindset natin ng regalo, pag binigay sa iyo ay sa iyo na o sa akin na.
Pero sa kingdom, the purpose why God gave us gift is, ulit-ulitin ko po, the purpose of God of giving gifts to every one of us is serving others so that we may serve others. So, ano po yung charisma? According po kay Pastor John Bevere, yung charisma daw po is a specific endowment of grace that empowers an individual with a special ability. Yan. So, ang charisma daw po, yun daw po ay specific na binigyan ka ni Lord ng grace doon na mag-empower sa atin o sa bawat individual with a special ability. Yan, binigyan tayo ni Lord ng special ability. Kaya nga mapansin mo, merong tao na masarap magluto, merong tao na sakto lang magluto. Kaya yung mga masarap magluto, because may special ability sila sa cooking, kahit hindi sila nag-aral ng culinary, they were able na makapag-create ng isang specialty na pagkain na kung saan ay nag-boost ng kanilang mga businesses. To name some, Jollibee, KFC, kita mo sila, kahit papareha sila na mayroon silang mga special product ng chicken, kahit sila lahat mayroong product ng chicken, pero na-discover nila yung recipe nila sa kanilang mga chicken magkakaiba. So they are catering different market. Depende sa kung ano yung paboritong panglasa nung mga tao or consumer that is around. So that is charisma. Kaya nga po naalala ko dati, di ba dati sa setup natin, pag babae ka, kailangan marunong ka magluto. Ganon dati kumbaga ang environment na kinalakihan natin or kultura na kinalakihan natin sa Pilipinas is pag babae ka, dapat magaling kang magluto or hindi man magaling, dapat sa bahay, tagaluto ka. Only to realize na, sabi ko, kasi po ako, to be honest, and I would be honest enough to admit na hindi ko po talaga passion ng cooking. I know I need to cook at times, but kapag ang pag-uusapan natin, will I enjoy being in the kitchen and cooking 3 meals in a day, ay medyo po malulungkot po ako doon. Bakit po? Hindi ko po talaga passion ng cooking. Siguro, twice a week, thrice a week, pwede yon. Pero kung magkakayanin ko yon. Pero kung ang pag-uusapan halimbawa, magugustuhan ba yung lulutuin ko? Depende. Kumbaga, hindi ko talaga masabi bakit. Wala kasi talaga akong gift sa pagiging cook. Kumbaga, sa madali sabi, hindi ako magkakapagtayo ng restaurant. Magtayo man ako ng restaurant at kahit magkaroon ako ng kapital para sa restaurant, pag ako yung cook, walang kakain. I mean, may kumain man is iilan lang or baka hindi bumalik or baka napadaan lang. Pero yung sasabihin mo na yung iba na binigyan ni Lord, yung mga chef or yung mga na-discover nila yung special ability nila sa pagkukok, talagang babalik at babalikan yung kanilang mga recipe kahit pa sandamakmak yung nandyan sa labas na restaurant. Pag nagustuhan yung recipe ng isang may gift sa pagluluto, babalikan at babalikan. So that is what we call charisma. You were given special ability. You were given specific endowment of grace para mapalabas mo yung special na abilidad na yon. So yan yung charisma. So alamin natin, it is our part to discover. Di ba sabi po sa Bible, sabi doon, it is the glory of God to conceal things or reveal things, and it is the glory of man to search out things. Kalwalhatian ng Lord na mag-reveal ng mga bagay. Ibig sabihin, i-reveal niya kasi nga nakatago. Kaya nga sabi ni Lord, call to me and I will answer you those unsearchable things which you do not know. Marami tayong bagay na hindi alam tungkol sa ating sarili. Most of the time, actually, we are ignorant kung ano yung nakalagay na deposito ni Lord sa ating mga sarili. And our parents, our biological parents, even our pastors, they have limited knowledge kung ano yung nakadeposito sa atin. And only in the journey of discovery, you will find yourself, grabe pala yung mga binigay ni Lord na ability at kakayahan sa bawat isa. In my journey of discovery, let me have a testimony patungkol po sa journey of discovery ko sa mga gift or
kaloob na binigay ng Lord sa akin. Nung ako po'y graduate ng college, akala ko dati, dinedesire ko na magtrabaho ba sa malalaking kumpanya, multi-millionaire na mga companies. But praise God, thank God, He didn't allow me to be part of those corporate na mga companies, mga giant companies, na kung saan ay posible ka doon na magkaroon ng magandang career. Pero posible rin, malaki din yung chances na makulong ka na at hindi mo na madiscover yung totoong ikaw. In my journey of self-discovery, I started po, naalala ko nung makagraduate po ako ng college. Siyempre, grabe po yung passion mo para, kasi nga, biktima ako nung thought na mag-aral ka ng mabuti, tapos maganda rin, malaking advantage din daw kung galing ka sa magandang universidad o kumbaga mga top-notch na mga eskwelahan. That time po, I graduated from the University of the Philippines, Los Baños. So kumbaga, may nakakayabang because isa sa mga magagandang paaralan sa bansa. Doon ako nag-graduate. So, very idealistic po ako. Nung makagraduate ako, I even remember na may pagkakataon po sa buhay ko na yung regalo sa akin nung graduate po ako, di ba, pag gumagraduate ka, may mga nagbibigay ng regalo because they celebrate with you. So, may mga nagregalo po sa akin ng cash. Naalala ko po, grabe ako ka-optimistic nun. Grabe kalaki yung faith ko nun, ha? Sabi ko dati, yung regalo po sa akin na cash, sinid faith ko yun talaga. Out of my emotional hype. Talagang sinid faith ko yun dahil sabi ko, Lord, nagkiklaim ako na ang first salary ko, natatawa ko as I remember it, ang first salary ko will not be less than 30,000 pesos. Ganon ako kalaki ang pananampalataya that I believe na, di ba, when you sow seed, si Lord ang magbabalik noon. So, yung pera na meron ako that time, since fresh graduate ako, yung na-receive ko na mga graduation gift sa akin na cash, sinid faith ko talaga yun, mga kapatid. Sinid faith ko yun for believing that God will gonna let me or allow me to land in a beautiful or big company na mayroon akong magiging magandang ladder of success. So yun po yung pananampalataya ko. Pero salamat sa Diyos dahil grabe niya akong frustrate. Alam niyo po ba, every company na in-applyan ko that time, lagi na lang pong hindi matuloy yung mga interviews ko. Or meron din akong time na yung kahuli-hulihan ko, tanda ko yun, kahuli-hulihan kong company na in-applyan is call center. That time po kasi, nung graduate kami ng college, 2004, 2005, yun po yung time na nagbo-boom ang call center na na mga companies. So nung time na yun, yung isa kong kaklase in college is nag-engage siya. So sabi niya, Arian, would you like to have a try dito sa company? Okay naman ang compensation. So nag-try po ako. Nung time na pupunta na ako doon, nasa final interview na ako, alam niyo po yun, nagkaubo ako, nagkasipon ako, tapos namimingi ako. Talagang yung interviewer ko, hindi ko siya maintindihan sa sinasabi niya. In short, hindi ako makasagot ng maayos. Kasi nga, I have a headache, tapos nagka-clog yung nose ko, tapos nagbibingi ako. In short, hindi ako pumasa. Alam niyo po, nung pag-uwi ko sa bahay ng tita ko sa Manila, umiiyak ako, sabi ko, God, call center na nga lang. Hindi ko pangarap na trabaho, hindi pa ako pumasa. So nag-iiyak talaga ako sa Lord. Sabi ko, Lord, nasa more than 1 month na ako naghahanap ng trabaho, wala pa rin. Hanggang eto na, ang first job po na napasukan ko is I became part po ng community organizing na isang institution. So more on social work po yung nature. And during that time po, kakatapos po ng pandemic ng baha
Nagkaroon po dito ng pagbaha, yung pinakamalaking flash flood sa lugar namin sa Infanta, Quezon. Na ang tawag ko nga doon is catalyst po yon ng mga disaster all around the world. So ang taas po ng baha na yon, and ang amin pong bayan ay nasa process ng recovery. So doon po, na-challenge po ako dahil nga, yung alam mo yun, yung sa UP, meron kami yung parang kailangan mo maglingkod sa bayan. Yung parang ganon, lingkod bayan ka. So sabi ko, sige, tanggapin ko yan. Alam niyo po, ang akin po that time na take home is actually hindi salary. I was given allowance of how much? 5,000 pesos for first 3 months in Manila. Biruin mo yun, I'm believing God for 30,000 pesos and I end up with 5,000 pesos allowance as a trainee. So, pinatos ko na po yun talaga, tinanggap ko yun. Tapos, dahil nga, relief operations, recovery po noon ng bayan ng Infanta, ang ginagawa namin, I was stationed in Manila. At habang nandun po ako, alam niyo po yan, ang una kong trabaho is nasa ano po kami, relief operations. And because it is a relief operations, nag-aantay po kami yung tumatanggap ng donations, kami yung namimili ng ipapadala para sa dito sa mga kababayan namin. Tapos po, kami din yung nagpapak. Pag wala yung mga volunteers namin, kami yung nagre-repack ng mga gamit. At doon ako brinasag ni Lord. Doon talaga ako ni Lord inayos yung puso. Biruin mo, ang una kong trabaho po is mag-repack ng mga munggo, ng mga asukal, etc. Ang pagod po pala noon kapag maghapon ka na nagre-relief operation, maghapon ka nagre-repacking. Pero ganun po ako hinumble down ni Lord. Ganun pinakita ni Lord sa akin kung gaano kayabang yung heart ko na porke nag-graduate ka sa isang university, doon ka na umaasa na dahil maganda yung pinag-aralan mong eskwelahan, dahil okay yung grades mo, dahil para bang ang tali-talino mo, doon ka, kumbaga yun yung naging way para ako i-break ni Lord. Dinala niya talaga ako doon. And to be, grabe yung pag-deal ni Lord sa heart ko. Iyak po talaga ako that time. Iyak na iyak ako sa Panginoon. Pero nagpapasalamat ako kay Lord dahil kita niya yung heart ko. Alam niyang ayusin yung puso ko. And ang laki-laki ng natutunan ko sa pagkakataong yon sa first 5 years ko po ng pag-work as a community worker, as a sort of social worker, na to give yourself to others so that others may benefit. Na yung ability ko po, na dun ko na-realize, na-discover, na meron pala akong gift of organizing, that I was able na makatulong para mag-raise po ng isang business sa isang municipality dito sa amin, na kumbaga, nakapag-pioneer po, I helped the community in pioneering a business para makatulong sa kanila. Na doon pala, may gift pala ako ng organizing na hindi ko alam, na hindi ko na-discover nung nag-aaral ako ng high school, ng college, na hindi rin alam ng mga magulang ko. Nobody knows. Kahit ako, hindi ko rin alam. But because the Lord divinely orchestrated the workplace na gusto niya sa buhay ko, doon ko na-discover na ako po pala ay binigyan ni Lord ng ability to organize. And after 5 years po noon, nilagay ni Lord sa heart ko na, anak, your time with the social work is over. Umiiyak po ako because namahal ko na yung social work. Namahal ko na mag-share ng sarili ko sa community. So, nung time na yon, I decided to resign, and ang nilid naman ako ni Holy Spirit na hindi ko alam na may ability po ako is sa pagbubuo po ng tutorial center. Nakapagbuo ako ng tutorial class. Before hindi ko alam, kaya ko palang mag-tutor. Before hindi ko alam, may abilidad pala ako sa bagay na yan. And kumbaga, hindi ako na-confined na ito lang yung kaya ko. Kumbaga, doon ko na-discover kung ano yung mga abilidad at kakayahan na binigay ni Lord sa akin. That I really have that gift of organizing. That I really have that gift of pioneering. So, yun po, after that po, doon ko naman po na-discover, sabi ko, kaya ko naman ding mag-organize ng event. So, for short time po, naging event organizer din po ako, event planner. That is why, nung time po dati, sa youth camp po, wala akong ka-idea kung paano maging camp director. Nobody taught me how. Nobody, kumbaga,
hindi ako trained na maging camp director. It's just that because it is God's divine orchestration sa buhay ko, na-discover ko na lang, may grasya pala ako para maging camp director. And true enough, when I became camp director for several years po, as a young people, yung grasya, because it is God's special ability on my life na kahit po dito po sa buong Northern Quezon, 3 municipalities, ay iba-ibang churches po, kumbaga mga independent churches, nagpapadala sila ng delegates pag nag-organize kami ng camp. Kapag po nung naging camp director ako, nagugulat ako, bakit? The resources are overflowing. Kahit na medyo mahal yung registration, na tila ba walang magre-register, pero nakita namin. Bakit? Because of the grace of God na nag-ooperate. Because of the grace of God na binigyan niya kami o ako ng special na abilidad para magawa ko yon. And things are seemingly para lang, sabi nga ni Pastor Arnel, ni Pastor Wilbert, para ka lang naglalaro. Wala kang stress. Bakit? Kasi nga, may grasya ka ng Diyos. So yun po, yun yung isang gift ni Lord na na-discover ko. Through time, the gift, the grace for organizing po. So yun po. And then after that, dun po, nag-pioneer na kami nitong travel agency na up to now, sa biyaya po ng Panginoon, ay kanya po talagang ine-enlarge yung tent namin. Ine-enlarge niya yung market that I did not even, dream of having na mga clients from abroad. Pero ganun po yung ginagawa ni Lord. Grabe niya kaming binibiyayaan ngayon ng access sa international community na kung saan ay makakuha po tayo ng mga clients from outside the Philippines. Sabi ko nga, bakit ko yun nararanasan? Wala po akong ibang ma-attribute, kundi grasya po ng Diyos na dumadaloy sa buhay ko dahil na-access ko po naming mag-asawa yon sa mga lingkod na inilagay niya to become our grace carrier. That is why I praise God, I thank God, kasi kung nakapasok ako sa mga malalaking kumpanya, I may be materially affluent, but I will never, and I might not discover the grace of God sa buhay ko, katulad po ng discovery na nararanasan ko ngayon. Kung iisipin ko po, ito pong pangangaral sa inyo, hindi po ako dating nangangaral. Pero kung ako po'y nakapagtrabaho sa malalaking kumpanya, malaki po ang possibility na hindi po ako na-train nila Pastor Arnel at Pastora Merly para ma-discover ko po itong gift ko na ito ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya po, ako talaga'y nagpapasalamat sa Lord because may mga doors of opportunity siya nung kabataan ko na sinarahan niya na akala ko makakabuti sa akin. Pero alam ni Lord yung pinakamabuti para sa buhay ko. Grabe po akong na-amaze dahil ako po'y naniniwala na grabe pa yung magiging discovery na ng bawat isa sa atin patungkol po sa giftings and abilities habang atin po itong dinidiscover at sinusubukan nating maging good and faithful servant. Sabi po let me have an example with this charisma in the Bible. In Exodus 35:30-35, then Moses said to the sons of Israel, "See, the Lord has called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and he has filled him with the Spirit of God, in wisdom, in understanding," sino daw po yun? Si Bezalel, "and in knowledge and in all craftsmanship, to make designs for working in gold and in bronze, and in the cutting of stones for settings, and in the carving of wood." Very specified po yung binigay ni Lord na special skill or ability. Ulitin ko po, etong si Bezalel, kapag pag-aaralan po natin ang Book of Exodus, we all know that they are slaves in Egypt. Kakalabas po nila nito as slaves. At alam po natin na ang ginagawa nila doon is naggagawa sila ng mga mortar at sila po'y nag-harvest ng mga hay dahil sila po nga ay slaves. So, iniisip ko, nabigyan kaya sila doon ng training pagdating sa craftsmanship? So, based dito sa talata, ang sabi dito kasi is, "The Lord has called by name Bezalel, and He has filled him with the Spirit of God."
tinawag ni Lord si Bezalel at pinuno ng Diyos si Bezalel ng kanyang espiritu in wisdom and understanding. So wala tayo ditong mapaghugutan na yung kanyang abilidad at kakayahan, yung craftsmanship niya sa pag-work on gold and silver and bronze and in cutting of stones and in carving of wood ay galing sa paghahasa sa kanya when they were in Egypt. Dahil ito po yung senaryo na magtatayo si Moses, inutusan ng Diyos si Moses to build the tabernacle nung sila po ay nasa disyerto. So, ito po, to perform in every inventive work. He also, si God, nilagyan niya, sabi dito, he also has put in his heart, kay Bezalel, to teach both he and Oholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan. He has filled them with skill to perform every work of an engraver. So ang Diyos po, nag-fill, siya yung nagbibigay ng kakayahan para po maging skillful tayo sa pag-perform ng every work. Believe it or not, marami pong mga halimbawa na hindi nila alam na sila'y may kakayahan. Ang isa po is si Pastor John Bevere. I was enlightened, praise God for his life, yung pong kanyang book ng multiplication, na kung saan po inspired po itong aking isineshare sa inyo about being good and faithful servant, na kung saan po ay siya po mismo sa sarili niya, he is an example na sabi niya nga, he is not a good writer. Pero kung titingnan niyo po ngayon, grabe ang dami niya nang naisulat na libro. Sabi niya po, nung siya estudyante pa lamang, talaga naman, one page or one paragraph, inaabot po siya ng 3 oras to construct. At siya po talaga ay bagsak sa subject na English, even though he is an American. Di ba napaka-awkward noon? At sabi niya nga, in his lifetime, doon po sa book na yon ng multiplication, nabasa ko po, na testimonial niya, sabi niya, in his lifetime, talaga daw pong 2 lang yung nakita niya na nakakuha ng grade na mababa sa English sa Amerika. Kumbaga meron sila kasing system doon. So below, nung system na yun, 2 lang daw sila sa buong entire life niya na na-encounter niya na ganoon kababa ang kanyang performance pagdating po sa English subject. So sabi niya, grabe ka-imposible na makasulat siya ng libro. And in fact, yung kanyang pagiging mahina sa pagsusulat, ang dahilan kung bakit siya hindi agad nakasunod sa Panginoon na magsulat siya ng book. Dahil talagang nung hindi likas sa kanya nung siya'y ipanganak na siya'y magaling sumulat. Pero nung time na sabihan siya ni Lord na sumulat, merong dalawang lingkod ng Diyos na ginamit ang Lord, na sinabihan siya, it is an urgent na pinagagawa ni Lord sa iyo na magsulat ka. So sabi niya, gumawa siya ng contract kay Lord. Nagsulat siya ng kontrata na nakalagay doon, Lord, magsusulat ako, pero pag walang buhay na bago, pag walang na-bless sa mga isusulat ko, hindi na ako magsusulat. So, nag-sign siya doon sa contract nila ni Lord. Ginawa niya si Lord talaga ng contract na, Lord, kailangan turuan mo talaga ako magsulat dahil wala akong alam sa pagsusulat. And yun po, yung first niya na yun na book, akala niya tapos na doon. Pero hanggang ngayon, ang dami pa ni Lord binibigay sa kanya para sulatin. So, nung particular time na yon, nung kanyang 40s na or 50s, doon siya ni Lord binigyan ng ability ng skill para magsulat. So, yun po. Ito rin, ang the case po nila Bezalel at nila Oholiab, nung sila'y pinagagawa na ni Lord dun sa ilang, binigyan sila ng Lord ng kakayahan, ng skill, para makapag-perform sila ng every good work. So God, it is God who gives us charisma, the special ability para magawa natin yung pinagagawa niya. Kaya mga kapatid, kung may pinagagawa si Lord sa bawat isa sa atin, wag nating sabihin hindi natin kaya, kundi maniwala tayo na pag pinagagawa ni Lord, siya din yung magbibigay ng abilidad at kakayahan sa atin. Kahit pa hindi inborn sa atin ang mga kaloob na yan, darating yung time,
Pag pinagagawa niya, makikita mo, magugulat ka. Hindi mo alam bakit mo nagawa yung isang bagay. Because yan ay grasya ni Lord. Because yan ay divine enablement ni Lord para sa atin. So, saan natin makikita yung mga talata yan? In 1 Corinthians 4:1, let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Si Pablo man ay kanyang kinilala na siya ay steward ng gift ng Panginoon. Ano po? At some gifts, I want us to understand, some gifts were given at birth, while some are given at a specific time of a person's life. So meron daw po mga kaloob na binigay na ni Lord sa atin nung tayo ay ipanganak, inborn. Meron din namang mga kaloob na ibinibigay ni Lord sa atin sa panahon na tayo ay kanya nang pinapatrabaho at yun ay ating madidiscover. So in the life of Oholiab and Bezalel, yun ay nung time na pinapatrabaho sila ni Lord, doon ni Lord di-release yung kakayahan para po sila ay maging skillful engravers. Ano po? And at the same time po, ganun din kay Pablo. Si Pablo, nung hindi pa siya ina-appoint ni Lord to be an apostle, hindi pa nag-ooperate sa kanya yung gift of apostleship. Pero nung ibigay na ni Lord sa kanya yung assignment, alam natin, dun sa road to Emmaus, yung doon sa daang Damascus, not Emmaus, sa daang Damascus, nung siya ay encounter ng Diyos, encounter ni Jesus, doon napabigay sa kanya yung abilidad o karisma o grasya ng pagiging apostol ng mga mysteries of God. Ano po? To be an apostle to the Gentiles. So, meron po mga ganon. And ang isa po namang halimbawa ng gifts na binigay na ng Diyos at birth is si John the Baptist. Ano po? So, yan po yung example, si John the Baptist at si Paul. Si John the Baptist, alam natin, bago pa siya ipanganak, dineclare na ng angel na siya ay magpe-prepare ng way, that he is a prophet. So, bago pa siya ipanganak, nandun na yung abilidad na iyon. Nandun na yung kakayahan na iyon. Yun ay pinagkaloob na ng Diyos sa kanya. Ano po? So, magkakaiba. Mayroong times na ibibigay ni Lord at birth. Mayroong mga kaloob naman na litag na pagkapanganak mo, like yung mga magagaling kumanta, magagaling sa instruments, bata pa lang sila, or madali mong makita na may abilidad sila, like halimbawa sa mga ball games, makikita na natin. Pero hindi limitado sa isang kaloob na binigay si Lord sa atin. Marami, multiple ang binigay ni Lord sa ating skills, abilities, and talents. Pero ang sinasabi natin, merong mayor na kaloob siya na binigay sa bawat isa. So sabi po sa 1 Corinthians 12:11, but one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. So, si Holy Spirit po ang nagdidesisyon kung anong kaloob ang ibibigay niya sa atin. Hindi tayo ang pumipili nito. Ang Diyos po ang nagbibigay nito. Hindi natin ito pwedeng piliin. Ang pwede natin gawin, i-discover at ating pagyamanin. Ano po? So mga kapatid, ito po ay hanggang dito lamang po muna ako. At loobin po ng Panginoon ay akin pong maituloy ang series na ito ng Good and Faithful Steward. I hope you have received your portion sa hapong ito. At muli po, ako'y nagpapasalamat sa buhay po ng mga lingkod ng Diyos, sila Pastor Wilbert, Pastora Jasmine Botial, Pastor Arnel, and Pastora Merly Sol sa opportunity po na ito na makapagbahagi. Muli po mga kapatid, isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. God bless you all.